Kasama po natin ang ating Doktor Serbisyo, walang iba kundi si Dr. Nenuel Luna, otherwise known as Mr. Endo. Magandang umaga sa inyo, Doc. Good morning, Miss Nina. Good morning, Sir Migs. Okay. Hello, Doc. Yes, Doc, let's define muna etong salitang masakit man sabihin, masakit, pero nangyayari, obese or obesity. Alright, so unang-una po sa ngayon po, bawal na nating sabihin or i-describe ang tao as obese, no? So ang tatawagin natin is people living with obesity, no? Or people with excess weight. Kumbaga itama po natin people living with obesity. Yes. Okay, hindi pwedeng sabihing obese. Kumbaga, wag natin gamitin as adjective yung Correct. Oo. I mean yung politically correct or para mas at least sensitive ka sa feelings ng iba. Parang ano yan Doc, no? Example lang po pag sinabihan mo nga mataba, ang tama mo, di ba? That is politically incorrect already. Yes, Oo, naku, yung tita mo nung Christmas, tumaba ka. Tumaba ka. Parang lola. Masakit po yun. Dati talagang ganun sila Ngayon, bawal na yan, ha? Masakit po yun Sa sa Gen kalooban. Alpha, lagot ka. Naku. Excess weight. Or Meron nag-gain ng weight. Yes, Yan. Meron kang excess weight. Yan. Mas masarap sa Para mapapaisip ako, Para ka may ka? excess, excess weight. May excess. Okay. Anyway, at least nalinaw po natin yan. People living with obesity. Yes, okay. Alright. So when we say obesity, ito po ay excess accumulation ng fats. Sobrang fats. Pero ito po yung sobrang fats na nakaka-affect na sa health po natin. So it impacts already our health. Okay. So ano po ang ibig sabihin kapag itong obesity ay isang chronic disease na at hindi lang siya simpleng lifestyle problem? Yes, so we need to understand po na like diabetes, like hypertension, ang obesity po ay chronic or pangmatagalan or lifetime na sakit. Kasi minsan isipin natin pag pumayat ako, okay na ako, balik ako sa dati kong gagawin. But ang kailangan nating maalala po is the efforts we do for losing weight ay lifetime or chronic din. Kasi chronic disease po ang obesity. It is a disease po. It's a disease? So it is a chronic disease. Yes. So what do you mean? So meaning sakit po siya ng too much accumulation ng fats, no? Probably because of genetics, hereditary, or the lifestyle, or the environment we live in, di ba? So multifactorial. So ang obesity po ay hindi lang one time, big time na sakit na pag pumayat ka, okay na. So, you mean to say, Doc, pwede ko siya makuha? Di ba? I mean, like, genetically. Like, Yes, let's say, anyone. generations, you are more prone to be a person with obesity. In fact, sa clinic po, kapag pupunta yung patient gustong magpapayat, una namin itatanong, patingin ng family picture. Kasi baka naman, nakuha mo sa family, di ba? Some patients are more predisposed to develop obesity because hereditary, lahat sila, both parents. Just like hereditary, ang cholesterol, ang high blood, di ba? Yes, So, agree. yung obesity is also hereditary. So, minsan, we are quick to judge. Etong person living with obesity ay kasalanan mo yan Kasi kain yung... kain ka ng kain or this and that. But of course, aside from genetics and obesity, a great factor din po yung lifestyle po natin. Kumbaga, it pushes you more towards having higher risk, no? Mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng obesity. Opo. Unhealthy eating, no? Sedentary lifestyle. So ngayon, to be specific sa ating topic today, Doc Nenuel, sa mga matatanda, sa mga may edad na, ayan, mas common po ba ito natin nakikita? Actually, ang obesity po happens across all ages. Pero we need to understand that at age 30, by 2% bumababa po yung ating metabolism every year. So, ibig sabihin, kung nung bata-bata po tayo, pansin natin, nung bata-bata po tayo, mga waistline po natin, Tapos, as we age, di ba po, parang ang hirap ng ma-attain ng previous nating weight. Because, as we age, starting pa lang po sa 30, Sir Migs, bumababa na by 2% annually ang metabolism natin. So, dun pa lang mapapaisip tayo So, na ibig sabihin, pag 40 ka na or 45, grabe naman, 2% kaya, really, kapag annually. adult po tayo, kailangan talaga yung
healthy eating, proper Oo. diet, exercise, kasi because of that principle. Mas na- effort talaga. Doc. effort po talaga. Oo. Oo. At bakit po tumataas ang kaso ng obesity sa Pilipinas at ano po ang papel ng hormones at metabolism sa pagdagdag ng timbang? Alright, so to answer po yung bakit tumataas, mainly kasi yung genetics, hereditary, wala po tayong magagawa doon. Pero yung ating lifestyle po, in fact, before pandemic 2019, there is already parang around 4 out of 10 na Filipinos na may overweight or obesity. Wala pa po yung pandemic na halos lahat po tayo naging sedentary, yung lifestyle, unhealthy eating. So, a great factor kung bakit po tumataas yung incidence is because of yung ating lifestyle po talaga. The environment we live in, mga kasama po natin. Minsan, kahit gusto natin magpapayat, pero yung mga katrabaho natin, malakas kumain, syempre mapapakain din tayo. Diba? Or sa environment, Tapos, sa pamilya. minsan yung Yes, sa mga, pamilya. yung mga ibang opisina dyan, biglang pagtingin ko, puro chocolate, puro puro sugary Eh, syempre mga biscuits, masasarap. Oo. puro candy. Tama po. Tapos 3-in-1, ang daming 3-in-1. Sino guilty dyan? So yung environment natin makes it harder for us to parang maintain yung proper weight. And yung hormones po, Miss Nina, sometimes po hindi lang naman po sa lifestyle, hindi lang po hereditary. Ang hormones din po play significant role sa obesity. For example, yung thyroid hormones. Ito pong thyroid natin, magproduce ng thyroid hormones. Sila po ang in charge sa metabolism ng katawan. So kapag kulang po yung thyroid hormone, bumabagal yung metabolism, sila po yung mga pasyenteng unexplainable yung weight gain. Hirap magpapayat, yan. Sila po yung mga yon. Cortisol, yung steroids po natin sa katawan, no? Too much cortisol also will increase yung ating risk ng obesity. Yan ba yung stress hormone? Yeah, Oo. po. So may tinatawag po kaming Cushing syndrome, yung sobrang taas ng cortisol level ng katawan na nagkakaroon ng obesity ang isang patient. So we need to work them up po. May mga screening test tayong kailangan ipagawa para Opo. So, Doc, sabihin po natin, a person living with obesity, yun lang po ba ang maaring meron ako? Ano rin po yung mga kaakibat na pwede kong mga sakit-sakit din na pwede makuha because of this? Yes, magandang tanong po yan kasi akala natin ang pagiging chubby lang, no? Pero sinasabi lagi namin sa patients, hindi dahil galit sa chubby, gusto lang natin maiwasan yung mga complications associated with obesity such as diabetes. Minsan pag may obesity ka, meron ka ring fatty liver disease, at risk ka din po magkaroon ng mga heart problem, heart attack, stroke, no? And even some cancers po. Sa mga babae, fertility issues, yung menses na affect din po. So marami pong mga kaakibat na sakit ang meron ang kasama ang obesity. Ano, Doc, yung brown fat? So meron po tayong mga uri kasi ng fats, no? Brown fats, white fats sa ating katawan, no? And then yung brown fats are the better, no? Better fats na they store they process yung fats natin ng mas efficient compared dun sa mga whites. Tayo po kasi mga Asians, medyo disadvantaged tayo kasi mas marami tayong tinatawag na visceral fats, mga taba dito sa tiyan. Papapansin po natin yung mga western counterpart po natin. Pag tumaba sila pantay dito sa braso. Tayo tiyan lang. Tayo po wala tayong masyadong subcutaneous fat. So wala tayong mapag-store, wala pa tayong mapaglagyan dito sa braso. Diretso po sa tiyan. So it's a race thing. At risk More or po less. tayo mga Asian. Oo. So visceral adiposity po yung tawag namin doon, which is mas pangit for patients with obesity po. Okay. Yun nga sabi, it's minsan you will know kung ikaw ay sobra sa timbang base sa iyong waistline. Yes, I'm sure, yung Doc, waist memorize nyo, circumference po. ano yung waist circumference na or waistline na okay pa at ano yung hindi na? Yes po. So kasi familiar po tayo sa BMI, di ba po? Yes. So, Body mass index. Yes, so parang indirect measure siya po ng body fat. However, minsan yung mga nagwe-weightlifting, malaki din yung katawan nila, so nagmumukhang mataas din yung BMI. So mas accurate po, Miss Nina, tama po kayo, yung waist circumference. Mas nagko-correlate po siya or mas tumutugma dun sa ating risk ng pagkakaroon ng heart problem. So ang waist circumference po na normal for males po is less than 90 cm.
And sa females po, less than 80 centimeter po. No Ano matter po what yun? age. 28, Opo, 20, ano? sa adult po. So, adult patients. Sa adult, Opo. 18 and above. Ah. 18 and above. Oo. Ano ba Okay. yung 90 centimeters Parang sa 30, sa ano, baba. inches? Parang math. Re-research Ay, ko math lang natin. ha. So, Habang, sige, habang Oo. nire-research mo Oo. yan, Ate Nins, muli to recap, sa males, pag adult, less than 90 90. cm. Nakita ko na. Kapag sa 35 female, And Kapag sa 35 female, 80. inches. Pag sa babae, Sa 80. babae ay, wait ha, Meron niyang 80, ano eh. oo, Oo. 31. Ayun, 35 Oo. and 31. Okay. Oo, so sige. pag nasa 31, naku, paano It's po a yung guide. mga matatanda, minsan yung ibang mga lola na ganyan, malaki po talaga yung mga tiyan nila, tapos tumitigas. Parang ang hirap nang mawala nun. sa mga patients po kasi natin na talagang elderly, specifically po yung mga nag-menopause na, something to do with the hormones also, yung estrogen bumababa, which is protective. So yung mga fats din po ay nagde-derange, kumbaga dumadami din sa ating mga elderlies, no? So hindi na kumbaga natin sobrang accurately na measure sa mga population po na ito. Opo. Pero why is it hindi siya yung iba malambot yung tiyan, yung iba matigas yung tiyan? Yung malambot parang may pag-asa pa, pero pag matigas na, Baka sometimes po aside from fats, meron din pong ibang factors doon sa pagtigas ng tiyan, no? For example, yung mga may liver disease, no, nagkakatubig sa tiyan, no? Or sometimes yung feeling nating matigas na tiyan talagang full of Busog. fats lang po talaga. oh, Opo, okay. no? So hindi naman namin nagigauge po in terms of kung matigas or malambot yung tiyan. Now, give us practical tips, Doc. Ano ba yung mga pagkain na dapat iwasan o baka naman may equivalent ito? Kanina, I was talking about French fries, for example. How bad? Gaano ka sama? So, in terms of, kasi ang dami po ngayon gusto talagang mag-lose ng weight, no? So, basic principle na kailangan po nating matandaan, ang ating katawan po is calorie in, calorie out lang po. So, kung anong kaya nating i-burn, yun lang po ang ating i-take in na calories. So, we always say, wala naman pong bawal. Everything you can eat, basta in moderation. But of course, if you're talking about obesity, we are talking about fats, gusto nating iwasan po yung mga trans fat, yung mga processed na fats, no? Saturated fats, di ba? Kaya po yung mga pagkain sa groceries, mapapansin natin ang lalaki naka-bold font, zero trans fat, no? Low saturated fats. Yung mga oily foods, no? Salty foods, and yung mga sweet foods, yun yung mga as much as possible we try to avoid or limit para to avoid obesity. Sugar talaga, Doc, no? Oo. Sugar ang kumbaga proponent sa maraming mga pwedeng Yes. sanga-sanga. Agree po, Sir Migs. Oo. Mo ako may ang experience ko, for example, sa rice. Tinatry ko nga pong i-avoid it as much as possible. Kasi nga, syempre, feeling ko, yun yung iba kasi pag tinatanong mo, no rice. So, nag-shift ako sa ibang rice. Pero napapadami naman yung ulam ko. Kasi parang, ewan ko. Depende rin sa ulam. Kasi less busog siguro Oo, po. oo. Siguro, no? So, parang meron rin siyang consequence. So, basta Hindi rin siya... i-balance lang natin miss Oo. niya yung calories. So, Doc, baka sabihin easier said than done. Oo. Di ba? A big part of it is yung mindset, kung paano yung mental natin. Yes, oo Di ba? po. Kung paano niya talaga papaganahin yung disiplina. Ano pong tips so, doon, Doc? now we promote po yung what we call as mindful eating. Mindful eating meaning kailangan i-sense po natin yung signal kung kailan lang po tayo gutom at kung kumakain na po tayo, yung konting sensation po na medyo busog na po tayo, nasa-sense na natin, pwede na po tayong mag-stop. Kumbaga, alam natin yung mga signals natin ng busog at kung kailan tayo gutom. So, halimbawa, kumakain po ako, konting nafe-feel ko na nabusog, okay na po yun. Kumbaga, minsan, nafe-feel mo pa lang nabusog, tuloy-tuloy pa rin tayong kumakain. So, one good practice po, practical tip would be mindful eating po. Kapag Wag hintayin na busog ka. Nabusog. Nabusog Oo. ka. i-relate ko yun sa gasolina, Doc. Sabihin natin sa mga motorista, pag nagpagasolina ka, kapag sabihin natin, magpapultang ka, tutunog yun Pak! Pag tumunog na, wag mo na isagad, Oo, di ba? isasagad pa. Wag mo na isagad, di ba? Para okay na, wag ka na mamuro. Partner ko, Hindi, kapag lang, kapag may pagkakataon. Kasi alam naman natin yung tunog pak. O kaya sabihin natin, paggas na ng 300, kapag tumunog na, pak. Tapos na, yun na yun, di ba? Tutunog naman yan Alamin kung kailan tayo magsa-stop.
Kumbaga, we are mindful of what we are eating and mindful tayo dun sa process of eating po. Oo. Tsaka yung tikim-tikim, parang sa akin it works. Kahit konti-konti lang, na hindi mo talaga sobrang dineprive yung Correct. sarili mo. Kunyari, tinikman ko pa rin yung lechon, pero isang kurot lang. Isa pa ulit. Lechon talaga 1+1. sa lahat ng example. And also, one good practical tip din po, they say, kasi yung mga vegetables, di ba, they're fibers, unahing isubo yung mga fibers para medyo busog ka na po. Busog ka na. Good tip, Doc, Unahin mo Thank you, kasi magbo-bloat na po agad. Oo. And sabi po, unahin rin daw ang fruits. Totoo Ayan, ba? mga fibers po. Yan, like them. Yun pala yun. Or halimbawa, may buffet table, unahin pong ilagay sa plate yung mga fibers, yung mga fruits, vegetables, before dun sa mga carbohydrates. Para wala nang space masyado. Kaya Kaso pala, po- pwede ka mag-salad mauna, di ba? Hindi, kasi kaso po, ini-skip ko yung salad eh. Diretso ako dun sa main. Kasi O kaya parang dessert ko masarap yung salad. main eh. Parang boring ng salad eh. It's like making you eat your vegetables Boring is na, salad. hindi siya ganun ka, anong tawag doon, di ba? Pero Encouraging. Mindful daw, mindful. So, Mindful mas maganda. nga. Maganda, mindful. Oo. Kaya, papaano ba? Condition mo yung mind mo talaga. correct. Oo. Parang be oo. aware lang po, kailan ka gutom, kailan ka busog na. Oo. Nafe-feel naman natin ang tiyan natin po. Tama. yun. Oo. Yung mga soft drinks, Doc. Ano Ayan, sa inyo dyan? So, sometimes po, may mga ang sasabihin natin, di na nga ako kumakain, di ba? Pero ang daming mga sugar sweetened beverages like juice, di ba? Soft drinks, na hindi po natin napapansin, sila po yung mas nagbibigay sa atin ng calories, di ba? For example, yung isang can ng soft drinks, na-consume na po natin yung isang whole day requirement natin ng sugar for the day, di ba? Sa isang can ng soft drinks, yun na yung kailangan So, mo kasi for a around day. 6 to 8 teaspoons lang po tayo for the day ng sugar po eh. So, kumbaga, isang soft drinks lang. 6 to 8 teaspoon na yun? So, yung equivalent po. No? So, parang, like yung juice, sometimes sasabihin natin, hindi naman ako nagsa-soft drinks, juice naman itong ininom ko. Pero hindi natin mapapansin. We should always look sa nutrition facts. Yung carbohydrate contents ng mga fruit juices, almost equivalent sa mga content ng soft drinks. Oo. So, Kung yung napagkakamala nating healthy po. no sugar added, yung mga ganon. So, no sugar added, wala lang pong dinagdag na sugar, pero we should always look sa carbohydrate content. Na meron na pong baseline carbohydrates, wala lang pong dinagdag na sugar po. Kasi Pero may- meron talagang 0 calories. 0 Ayun, yung calories zero. po talaga. Zero talaga. Apo. So kahit 2, 3 inumin mo? So, ganon? kalaban na lang natin yung chemicals po nung... Ah. pero kung Ayun. kung calories po, Oo. 0 talaga po. All right. Okay. Nako, Doc, sige, maraming salamat po sa inyong oras for reminding us to eat healthy and be mindful pagdating sa ating mga kinakain. Okay? Right. Dr. Nenuel Luna, our Mr. Endo endocrinologist. Thank you for your service, Doc. Thank you po, Miss Nina, Sir Mix. Thank you, sir.